Grabe talaga yung experience ko na to na hindi ko talaga inaasahan na mangyayari sa akin sa tagal ko dito. Sabi ko kay Alex, mabait naman ako. Ba't ganun? Tusok-tusok. Tusok-tusok. Kwek-kwek. Fishball. Good or bad? And this one is kwek-kwek. Kwek-kwek? Oh. Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel. This is Pinoy Mom in South Korea and this is a day in my life. Si Alex, Ina, and Izun pumasok na, so ako na lang mag-isa. Maraming nagtatanong kung ano yung skincare ko. To tell you honestly, hindi ako glass skin and I still have breakouts, lalong-lalo na sa chin. Ngayon, kasi meron akong problema sa hormones ko. So, kahit anong pinapahid ka sa mukha ko, kapag may problema ka sa loob ng katawan mo, hindi niya kaya yung mga pahid-pahid. No. Kailangan nyo talagang magpa-check up and mag-take ng gamot. So, ako kahit regular akong nagpapaderma, hindi pa rin maiwasan na magkaroon ng breakout. And hindi totoo na kapag nasa Korea ka, ma-achieve mo yung glass skin. Hindi. Kasi ako, may mga times na okay yung skin ko. And may mga times na hindi talaga maiiwasan may breakout. Lalo na kung nasa genes mo and may problema ka talaga sa hormones. Nakakatulong lang ang skincare and yung pagpapaderma para hindi mag-worsen yung breakout. But since may mga nagtatanong sa inyo, i-share ko na din. Medyo may nabago sa skincare ko eh. Kasi habang nagkakaedad tayo, may mga ginagamit tayo sa balat natin na hindi na match sa edad natin. I use Biza facial foam to wash my face. Yan. And then, after washing, nag-a-apply ako ng Biza Trouble Toner. Itong toner, pwede nang direct sa skin nyo. I recommend yung Biza line ng Innisfree kasi maganda siya for sensitive skin, lalo na yung mga may pimples. Yan. And then, after toner, I apply Vitamin C Green Tea Enzyme Brightening Serum. Ito yun. At saka, ang skin color ko po ay hindi maputi. Pumusyaw na lang ako. Mapusyaw na morena. Ganon. Okay. And then, after is this Green Tea Seed Hyaluronic Cream. Hanggang leeg. So, recommended ng mga dermatologists ang Vitamin C Serum, Hyaluronic Cream. And sa gabi, pwede kayo mag-apply ng Retinol Cream. Sa gabi ko lang ito ginagamit. You have to remember na hindi porket hiyang sa akin, magiging hiyang din sa inyo. So, kailangan nyo din talagang mag-try ng products until mahanap nyo yung hiyang sa skin nyo. Hayaan ko munang ma-absorb ng skin ko yung mga in-apply ko bago ako mag-apply ng Tone Up No Sebum Sunscreen. So, habang naghihintay ako, mag-a-apply ako ng lotion sa skin ko. Highly recommended ko talaga ang sun lotion from Chaju kasi vegan yung ano nila, mga ingredients nila. And etong nabili ko ngayon is yung Easy Wash. So, sobrang light lang niya sa skin. Sa legs muna pala. Wait, kita nyo ba? Sa legs. Ang light lang talaga ng sun lotion na to. May mga sun lotion kasi na ano, ang amoy, alam niyo yun? Tapos parang ang bigat-bigat sa balat. Ito, sobrang smooth. Kapag nag-visit kayo sa Korea, hanap kayo ng Chaju store and eto, bumili talaga kayo nito. Kailangan nyo to sa Pilipinas. Sobrang init pa naman. Okay, so ready na tayo mag-apply ng sunscreen. Yung saktong dami lang ang i-apply natin sa skin natin. Kasi alam nyo, nakaka-block din pala ng pores ang sunscreen. So, dapat hindi ganun kakapal. Make sure na you also apply sunscreen sa neck and sa dibdib kasi exposed din to sa araw. So, these are the products that I use for my skin.
Uulitin ko, hindi porket hiyang sa akin, magiging hiyang din sa inyo. Anyway, to netizens, I have to prepare myself to go out. Pupunta ako sa bangko to get an important document. Kasi, grabe talaga yung experience ko na to na hindi ko talaga inaasahan na mangyayari sa akin sa tagal ko dito. And ako kasi, I always choose to be good, kind, and understanding. Pero, may mga tao talaga na mapagsamantala. Alam niyo yun? Kagabi, grabe yung iyak ko kay Alex. Sabi ko sa kanya, bakit may mga taong ganun? Anyway, to netizens, naiyak ko na kahapon, ayoko nang umiyak. Pero, isi-share ko yung experience ko na to para na din awareness, lalong-lalo na sa kagaya kong nagtatrabaho dito sa South Korea. Para alam nyo din yung actions na gagawin nyo in the future kung mangyari sa inyo yung nangyari sa akin. So, mag-aayos muna ako para maganda naman ako. Hindi lang halata to netizens, pero may pinagdadaanan ako. Pero hindi naman ibig sabihin may pinagdadaanan ka, papabayaan mo na sarili mo, diba? I always make sure na I look pleasant. Kahit punong-puno ako ng problema. Pero kapag may sakit ako, hindi ko talaga kayang mag-ayos. Lumalabas talaga sa itsura ko na may sakit ako. I'm done doing my makeup. So, this is my OOTD for today's video. Alam niyo, ang ganda ng dress. I bought this from H&M. Ito yon. Combination ng blue and white. Since it's spring pa, kailangan talaga ng jacket. Ayoko mag-feeling summer, magkakasakit. This is the dress to netizens. Okay ba? Magda-denim jacket pa ako. Dito ako sa main branch ng bank pupunta. Thank you, Lord, kasi nakuha ko yung kailangan kong document from the bank. Kakain muna ako, inabot na ako ng gutom. Samahan niyo na ako to netizens. Para sa mga magbe-visit ng Korea, expected na mostly ng mga restaurants ay closed every Monday. And may mga restaurants na may break time from 3 p.m. to 5 p.m. Nag-order ako ng jjajangmyeon. This is the jjajangmyeon. May side dish na radish and onion. Kain tayo. Pantanggal stress. I'm already home. Maghahanda ako ng Filipino-style merienda para sa mga bata. Yung tusok-tusok, nandiyan ang kwek-kwek and fishball kasi yun lang ang available dito sa bahay. First time kong ipaghahanda ang mga kids and hopefully magustuhan nila. Ijun is already home! Hi! Lego. Mom's gonna prepare snacks. Love you. Wait! Bawal sa'yo ice cream eh. Bawal yan. Maghahanda na ako ng tusok-tusok. You call this tusok-tusok. Ano daw yun? Wait for mommy, okay? Masarap. Prepare ko muna yung pinaka-coat ng quail eggs. Kailangan natin ng all-purpose flour.
all-purpose flour. Hi! 1/2 cup ng all-purpose flour. Kailangan din natin ng cornstarch. 1/4. Salt. Pepper. Wala akong food coloring na orange, so gagamit ako ng annatto powder. Pwede na to. Pampakulay lang ng orange. Sana magkulay orange, no? Then, kailangan natin ng 1 cup ng water. Mix para ma-dissolve. Ay, okay din yung pagka-orange, no? Mukhang okay naman. Mango? Tusok-tusok. Tusok-tusok. You try this later after academy, baby. Okay. Bye. Hindi na daw siya magme-merienda. Mamaya na lang. Gawa ako ng vinegar dip. Frozen tong red chili peppers. Then, onion. Then, cucumber. Maglagay tayo ng calamansi. 1 tablespoon ng sugar. 1/2 cup ng vinegar. 1/2 cup ng water. 2 tablespoons ng soy sauce. Konti pa. Salt to taste. Haluin natin maigi. Ay, nice! Parang si Alex magugustuhan to. Lagay natin sa container. This time, yung sausawan naman ng fishball yung gagawin ko. Aside kasi from Quick, meron akong fishball. So, we need 1 cup of water. 2 tablespoons ng soy sauce. Pero dahil matabang ang soy sauce na ginagamit ko, gawin kong 3. 1/4 cup ng brown sugar. Kailangan din natin ng chopped onions, minced garlic, and 1 tablespoon ng cornstarch. Maglagay din tayo ng red chili peppers and ground pepper to taste. Lastly, lagay tayo ng konting salt. Haluin maigi para ma-dissolve ang mixture. Kailangan haluin mabuti para hindi mag-form ng lumps. Thick na ang sauce. Oy, nice. Si Ijun, may schedule with his friends. Mamaya-maya na daw siya kakain ng merienda. Bye-bye. Take care. Mamaya ko na lang lulutuin ang fishball and Quick. At least ready na yung sausawan. Dito ko na lang ilalagay sa glass para i-dip na lang. At least medyo Filipino style pa rin. Wow! Saktong-sakto ah. Okay. Ay! Ito yung sausawan ng fishball. Merienda tayo to netizens. Ito yung mango cake na bigay ng sister-in-law ko. Last year, hindi ako nabayaran ng 2 buwang sweldo. And until now, hindi ko pa rin yun nakukuha. Yung former employer ko, palagi siyang gumagawa ng excuses. And ngayon, ini-ignore niya na yung messages and calls ko. Nung una, naiintindihan ko pa yung sitwasyon niya. Nakiusap na lang ako sa kanya na hulugan niya ako ng pakonti-konti. And he promised na gagawin niya, pero wala talaga. Wala siyang tinupad sa mga napag-usapan namin. Sa totoo lang, ang tagal kong pinag-isipan tong pagko-complain sa labor eh. Kasi gusto ko lang ng tahimik na buhay. Alam niyo yun, yung hindi ako nagbibigay ng stress sa kapwa ko. Kasi ayaw ko ding ma-stress. Pero kasi pag mali, dapat hindi i-tolerate. Alex and I decided na mag-complain na sa labor para makuha ko yung 2 buwang sweldo na ang tagal ko nang hinihintay. So, bakit ko sinishare to sa inyo? Para lang din maging aware ang mga kapwa ko Pilipino na nandito sa Korea kapag naaabuso kayo ng Korean employer nyo pagdating sa sweldo or pagdating sa trabaho, may karapatan kayo na maghain ng reklamo sa labor.
pumunta lang kayo sa labor office or tumawag kayo sa hotline nila na 1345. May options kayo na maghain ng reklamo online or personal kayong pupunta sa labor office. And kung hindi kayo marunong mag-Korean, huwag kayong mag-alala kasi may mga translator sila. May option kayo na mamili kung anong language yung gusto nyong gamitin. Nasaktan ako kasi niloloko na ako ng former employer ko. Nagsisinungaling na sa akin. Alam niyo yung pakiramdam na pinapangakuan ka, tapos aasahan mo, pero in the end, nganga ka. Ang worst pa niyan, magsisinungaling pa sa'yo. Sabi ko, bakit kaya may mga ganong klase ng tao? In general to ha, kasi may mga... Mag-share na ako to netizens. Ang bigat-bigat kasi ng loob ko. May mga nanghiram sa akin ng pera. Tapos, nangako na magbabayad. Ang totoo, naiya akong maningil. Kasi nagtitiwala ako sa salita. Kung ano yung pinangako mo sa akin, okay, hintayin ko. Kung ano yung sinabi mo sa akin, pagkakatiwalaan kita. Tapos ano na, wala na mga paramdam. Alam niyo yun? May mga tao din na pagkakatiwalaan mo, pero ang gagawin is sisiraan ka. Ang sama-sama ng ugali niyo. Alam mo yun? Alam niyo ba yung pakiramdam na gano'n to netizens? Sabi ko kay Alex, mabait naman ako. Wala naman akong inaagrabyadong tao. Or inaapakan tao. Tutulong kapag nangangailangan ng tulong, kapag kaya ko Ba't ganun? Ba't ganun kayo? Pag nangako kayo, tuparin nyo. You have to be true to your words. Sorry to netizens, And madalas na nakaka-experience ng ganito. Alam nyo, yung may pure heart. Yung genuine yung pagmamahal and concern sa taong tinutulungan. Wala naman akong planong umiyak sa vlog kasi akala ko naiyak ko na kay Alex lahat. Anyway, pasensya na kayo to netizens. Kain tayo. Magluluto na ako ng fishball muna bago yung kwek-kwek. Alam nyo ba itong maliit na pack na to? This is worth 6,000 won. Ang mahal no? Frozen pa to. And of course, I have my sticks. Mini. Nadurog na yung iba eh. Alam nyo, naabutan ko yung presyo ng fishball sa atin is piso. Yung isang piraso, ganon. Tama ba yung naabutan ko, piso? Di ko na matandaan. Sorry. Akala ko tanda ko pa. Baka kasi magkamali na naman ako na sasabihin. Luto na ang fishball. Hindi lumulobo. Pero carry na to. This time, yung kwek-kwek naman yung gagawin natin. Ay! Mukhang okay lang. Try natin to netizens. Ay, sana successful. Yung aking first kwek-kwek. Mukha namang okay yung first kwek-kwek ko. Ba't ganun? Nababalatan sila. Ba't ganun? First time ko kasi magluto nito. Mahirap din pala magluto nito. O ako lang nahihirapan. Wait, baka nasunog na.
Oh, ganun nga, ganun. Tama. Iko-coat yung kabilang side. Gets ko na, gets ko na. Okay, okay. Mukha namang okay. Done ang pagpa-fry ng fishball and kwek-kwek. Parang hindi mukhang kwek-kwek. Yan o. Kwek-kwek. Okay, ready na ang kwek-kwek and fishball. With matching sausawan yan, ha? Ijan is already home. Maingay yung background. Papaikot ako ng labahin sa washing machine. Izo na igo kwek-kwek. Kwek-kwek. Fishball. Try ko nga yung luto ko. Medyo maanghang. Ay, pero masarap. Hindi kasi sanay kumain ng street food ang mga bata. Ay, pinaghirapan kong lutuin. Hindi bet. Ipapatry ko kay Alex and Ina to later. Si Ijun, good or bad? Bad. You don't like it? That's it. This is my video for today. I hope that you enjoyed watching. And if you're new to my channel, please consider subscribing, like, and share. Pinay mo sa Korea. Stay safe, everyone. Bye! Heart, heart. Kakain na ng dinner si Ina. Pero ipapatry ko yung street food natin. Ayaw mo? Ayaw? Wag na. Puro ka pimples na naman, no? Ayaw niya itry. Si Alex na lang pag-asa ko. Buti pa si Ijun tinry. Pag ayaw, wag niya ipilit. Alex is already home. Try this first. This one is fishball. Fishball. And this one is kwek-kwek. Kwek-kwek? Oh. Oh, which one is better? Kwek-kwek or fishball? Kwek-kwek. Oh, thank you for trying. 당신이 하는 게 맞아? Ako daw ba gumawa ng sauce? Oo nga, ako nga.